kayo at gamitin ang managilip. Salamat po, O Diyos, sa buhay at kalakasan ng bawat isa sa amin na pinagsama-sama mo na naman po sa iyong bahay sambahan, Panginoon, upang patuloy kami magpuri sa iyo, Panginoon. Pakalinisin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at patawarin sa anumang pagkakasala namin nagawa. Nilatag ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and Jesus Christ, his only Son, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Ngayon naman po ang panahon ng mga bata.
Ayun naman po ang pag-aandog ng ating ikapo at mga pangako. Para po sa ating scripture reading, papasahin ko po sa inyo ang Old Testament ng mga katagpuan sa Isaiah 63 verse 7 to 9. Ganito po ang sinasabi. Aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaling. Pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa atin. Tunay na ang kanyang pinagpala ang bayan Israel. Dahil sa kahabagan niya at wagas ng pag-ibig. Sinabi ni Yahweh, sila ang bayan ko na aking hinirang, kaya hindi nila ako pagtataksilan. Iniligtas nila sila sa kapahamakan at kahirapan, hindi isang anghel, kung hindi si Yahweh mismo ang nagligtas sa kanila. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya at habag, na sa simula pa ay kanya nang ipinakita. Para po sa ating epistula, tinatawagan ko po ang ating Bible reader, si Sister Erica Catigo. Babasahin ko naman po ang verse no? Makikita po siya sa Hebrews chapter 2 verses 10 to 18. Sabi niya po dito sa Bible, sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y ginawang anak ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming tao patungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga tao ito ay iisa. Kaya't hindi niya itinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos, mga ginawa mo ihahayag ko sa aking mga kababayan. Sa gitna ng kapulungan, ika'y papupurihan. Sinabi rin niya, ako'y mananalig sa Diyos. At tugtong pa niya, narito ako at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalayan niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalitin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay mga anak ni Abraham.
kaya kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya naging isang pinakapunong pari, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghina. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo pitumayo sa pagbasa ng ating Ebanghelyo sa araw na ito na matatagpuan sa Mateo Kabanata 2, talata 13 hanggang 23. Ito po ang sinasabi, ang pagtakas patungo sa Ehipto. Nang makalis ang mga bantas, nagpakita ng isang anghel ng Panginoon kay Jose sa panaginip. Sinabi niya, "Bumangon ka at dalhin mo ang bata at ang kanyang ina, at tumakas kayo patungong Ehipto. Doon muna kayo hanggat hindi ko sinasabing bumalik kayo. Dahil hinahanap ni Herodes ang bata para patayin." Bumangon na si Jose at ang gabing iyon ay dinala ang mag-ina patungong Ehipto. Nanatili sila roon hanggang sa mamatay si Haring Herodes. Kaya natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Nang malaman ni Herodes na naisahan siya ng mga bantas, galit na galit siya. Kaya inuutos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa mga karatig lugar, mula 2 taong gulang pababa. Bata ito sa panahon kung kailan nakita ng mga bantas ang bituin. Sa ganitong paraan, matutupad ang sinabi ng propeta Jeremias, "May narinig na tinig sa Rama, tumangis at nananalpoy. Iniiyak ang Raquel ang kanyang mga anak, at ayaw niyang magpaalim dahil sila ay tumangalan." Ang pagbabalik sa Nazaret. Nang mamatay na si Herodes, nagpakita ang isang anghel ng Panginoon kay Jose sa panaginip doon sa Ehipto, at sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka at dalhin mo ang bata at kanyang ina pauwi sa Israel. Dahil patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata." Bumangon si Jose at dinala ang mag-ina pauwi sa Israel. Subalit, nang malaman ni Jose na si Arquila ang naghahari sa lalawigan ng Judea, kapalit ng ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta roon. Dahil binilaan siya ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip, sa lalawigan ng Galilea sila tumulod. At sila ay tumira sa bayan ng Nazaret. Kaya natupad ang sinabi ng mga propeta na tatawagin siya Nazareno. Ito po ang salita ng Diyos. Ngayon naman po ay mapapakinggan natin ang isang mensahe ng awit na magmumula sa ating Mexican.
Maraming salamat po sa napakagandang video. Ngayon naman po ay handa po natin ang ating puso't isipan sa pagtanggap ng mensahe ng buhay na magmumula kay Brother Dan Felder. Purihin ang Diyos sa napakagandang kantang papuri para sa ating Panginoon na ibinigay sa atin ng ating mga kababaihan. Ang ating teksto sa araw na ito na matatagpuan sa Kabanata 2, talata 13 hanggang 23 ay may tema na pinamagatan ko, ang Diyos ay gumagabay sa gitna ng panganib. Sa ating buhay bilang mga Kristiyano, madalas nating marinig ang kasabihan, kapag kalooban ng Diyos, magiging madali ang lahat. Ngunit, kung titignan natin ang karanasan, tunay na karanasan ng mga lingkod ng Diyos sa Biblia, makikita natin na ang kalooban ng Diyos ay hindi laging madali. Ganun pa man, lagi itong tama. Sa Mateo, Kabanata 2, talata 13 hanggang 23, makikita natin ang napakahalagang katotohanan na ang Diyos ay hindi nangangakong alisin ang panganib, ngunit nangangako siya gagabayan at pag-iingatan tayo sa gitna nito. Sa ating mensahe sa araw na ito, makikita natin ang kapanganakan ni Jesus ay hindi lang kwento ng kagalakan, kundi kwento rin ito ng panganib, takot at pagdurusa. Madalas nating ipagdiwang ang Pasko bilang panahon ng liwanag. Ngunit sa likod ng liwanag na iyon ay may madilim na katotohanan ng isang makasalanan mundo. Kahit ang sanggol si Jesus, ang hari ng mga hari, ay dumaan sa panganib, pagtakas, at pagdurusa. At sa kwentong ito, makikita natin kung paano gumalaw ang Diyos sa likod ng mga pangyayari upang tuparin ang kanyang banal na gawin. Una, ang Diyos ay nagbibigay ng mabalat at direksyon. Mababasa natin sa talata 13 hanggang 15 na binalaan ng anghel ng Panginoon si Jose. Bumangon ka, isama mo ang sanggol at ang kanyang ina. Tumakas kayo papuntang Ehipto. Mga kapatid, ang Diyos ay nagsalita kay Jose sa pamamagitan ng panaginip. Hindi siya nahilig. Siya ay hindi pabaya. At hinayaan ng Panginoon
Diyos bago pa man nangyari ang trahedya. Imagine natin, kalagitnaan ng gabi, tahimik ang paligid, may dalang sanggol si Jose, at biglang kailangan nilang umalis. Hindi sinabi ng anghel kung gaano matagal. Hindi rin sinabi kung anong mangyayari sa Egypto. Ang malinaw lamang ay ang pagkasabing tumakas kayo. Sa talatang ito, nagbigay ng Diyos ng babala, nagbigay ang Diyos ng babala kay Jose sa pamamagitan ng panalangin. Inutusan siyang tumakas patungong Egypto kasama si Maria at ang sanggol na si Jesus. Dahil may masamang balak si Haring Herodes na patayin ang batang Jesus. Sinabi rin ng Diyos na manatili siya roon hanggang sa muli silang bigyan ng panibagong utos. Ipinapakita dito na ang Diyos ay naunang nagmamalasakit sa kaligtasan at nagbibigay ng malinaw na direksyon sa mga nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. May isang kwento. May isang ama nagising isang gabi dahil naamoy niya ang usok. Hindi makakabot sa apoy sa kanilang bahay. Ngunit agad niyang ginising ang kanyang pamilya at pinalabas nila. Ilang minuto lang lumipas, kumalat ang apoy at natupok ang buong bahay. Nawala ang kanilang mga gamit, ngunit naligtas ang kanilang buhay. Ang punto dito, mga kapatid, ay ang agarang pagsunod ay nagliligtas. Ganyan si Jose. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagantay ng liwanag ng umaga. Sumunod siya agad. Lagi natin tatandaan ang Diyos ay patuloy na nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita sa Biblia, sa mga payo ng mga lingkod ng Diyos, at sa gabay ng Espiritu Santo. Ang tanong lang ay, nakikinig ba tayo? Pangalawa, ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging madali. Mababasa natin sa talata 14, sinasabi, bumangon si Jose sa gitna. Bumangon si Jose, sinama ang sanggol at ang kanyang ina at nagtungo sa Egypto. Bumangon si Jose sa gitna ng gabi at dinala si Maria at sanggol na si Jesus patungong Egypto. Walang pagtutol. Hindi siya nagreklamo. Kahit mahirap, delikado, at puno ng walang katiyakan ang kanilang paglalakbay. Ang pagsunod ni Jose ay may kaakibat na sakripisyo. Iniwan niya ang kanyang tahanan. Pumunta sa isang banyagang lupain kung saan walang kasiguraduhan. At dahil nabiglaan, walang malinaw na plano. Ang pagsunod ng minsan ay nangangahulugan ng pag-iwan sa ating nakasanayan. Pagtahak natin sa mga hindi pamilyang naligtas at pagtitiwala kahit hindi malinaw ang mangyayari. Tulad ni Jose, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa agarang pagsunod, hindi sa naginhawaan. Kapag sumunod tayo sa direksyon ng Diyos, kahit mahirap, kasama natin ang kanyang direksyon at layunin. May sakripisyo man,
laging may kaguluhan ang plano ng Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay maaaring magdala ng pansamantalang hirap. Ngunit ang pagsuway ay magdadala sa atin sa pangmatagalang sakit. Mga kapatid, mas mabuti ng mahirap na daan na kasama natin ang Diyos kaysa madaling daan na wala siya. Hindi po ba? Pangatlo, ang kasamaan ng tao ay hindi kayang talunin ang plano ng Diyos. Mababasa natin sa talata 16 hanggang 18, si Herodes ay dahil sa kanyang galit at takot ay pinapatay ang mga batang lalaki sa Bethlehem na may edad na 2 taon pababa. Ginawa niya ito upang pigilan ang pagdating ng Mesiyas. Ito ay larawan ng sukdulang kalupitan at kasalanan ng tao. Isang napakasakit at madilim na tagpo sa kasaysayan. Mahalagang maunawaan natin na nangyari man ito, hindi ito kagustuhan ng Diyos. Ito ay bunga ng kasalanan, kasakiman, at kasamaan ng tao. Gusto kong gamitin ang martilyo para sa ilustrasyon ito. Ang martilyo ay maaaring gamitin sa pagtatayo ng bahay. Di mo ba? Ngunit maaari rin itong gamitin para malakit ng tao. Hindi masama ang martilyo. Di mo ba? Ang masama ay ang maling paggamit ito. Ganito ang mundo. May kasamaan dahil sa kasalanan ng puso ng tao. Ngunit sa gitna ng dilim, ang Diyos ay nanatiling may kontrol. Nakikita niya ang bawat luha, naririnig niya ang bawat iyak. Walang kirot dahil nararamdaman na nakakaligtaan ng ating Diyos. Pang-apat, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Mababasa natin sa talata 15, 17, 18 at 23 na ang pagtakas sa Ehipto ay katuparan ng tatlong propesiya. Nasabi, mula sa Ehipto ay tinawag ang anak. Ang pag-iyak sa Rama, siya ay tatawagin na Nazareno. Ang plano ng Diyos ay parang isang napakalaking puzzle. Habang hawak pa natin ang ilang piraso, hindi natin agad makikita ang kabuuan. Ngunit kapag kompleto na, makikita natin na walang isang piraso ang mali ang lagay. Maaaring hindi agad natin maunawaan ang lahat ng pangyayari ngayon, ngunit ang Diyos ay hindi nagkakamali. Ang 5, ang Diyos ay gumagabay hanggang wakas. Mababasa natin sa talata 11 hanggang 23, muling nagsalita ang Diyos kay Jose, bumalik, umiwas, at manirahan sa Nazaret. Ang Diyos ay parang GPS. Global Positioning System. Kapag may aksidente sa daan, binabago niya ang rota. Hindi dahil mali ang destinasyon, kundi nais niya na tayo makarating na ligtas. Noong panahon ni Jesus, ang bayan ng Nazaret ay isang maliit, mahirap na nayon ng magsasaka sa Galilea. Ang pamumuhay doon ay simple, hindi tanyag ang lugar,
at may mababang reputasyon. Ang Nazaret ay maliit at minamaliit. Ngunit doon lumaki at inihanda ng Diyos ang ating tagapagligtas. Mga kapatid, ang kwento ng Mateo, Kabanata 2, talata 13 hanggang Kabanata hanggang 23 ay kwento rin natin. Kapag tayo natatakot, nalilito, dumadaan sa panganib o nasa panahon ng pagbabago, alalahanin natin na ang Diyos ay gumagabay. Ang Diyos ay nag-iingat. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Hindi niya lagi naalis ang panganib, ngunit hindi niya kailanman iniiwan ang kanyang mga anak. Sa gitna ng panganib, kasama natin siya. Ang punto ng ating teksto sa araw na ito ay ang magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa kay Jesus na parito siya upang baliktarin ang kalagayan mo sa buhay. Ilabas ka mula sa kaliliman patungo sa liwanag. Bigyan ka ng pag-asa sa hinaharap. Ilapit ka sa Kanya sa pakikipag-ugnayan at tamasahin ang Kanyang pagpapala. Ang alok na ito ay para sa mga nasasaktan. Naparito siya para sa mga hindi kilala at sa mga hindi tinatanggap. Naparito siya para sa mga binabalwala at tinatakot. Kaya, mga kapatid, mahalin natin siya at paglingkuran natin siya. Dahil sa wakas, dumating na ang ating pag-asa. Purihin ang Diyos na kaitastasan. Amen. Gandang mga po sa ating lahat. Maraming salamat po, brothers, sa pagdating sa amin ng mensahe ng buhay. Ngayon naman po ang pagdigot ng ating mga handog. Hinihiling ko po kay Mr. and Mrs. Lindbergh Castrense. Tanggapin mo po gamitin para sa iyo ikakalagan ng kaharian. At nawa po Ama, ay ibalik mo nagsisik, ligid na pagpapala
ang mga ito sa mga anak mo, ang bukas puso ng kaloob. Turuan mo kami, Ama, na maging mabuting katiwala sa iyong mga bigaya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Para po sa ating hymn of thanksgiving and discipleship, kantayin po natin ang Enoch Ephena. Salamat sa iyong mga mawala at direksyon na nagliligtas sa amin sa panganib at nagdadala sa amin sa tamang landas. Salamat po sa iyong katapatan at sa pagtupad ng iyong mga pangako. Tulungan po kami na maging katulad ni Jose na handang sumunod sa iyo kahit mahirap at puno ng pagsubok at aming tatahakin. Ituro mo sa amin ang landas ng kabutihan at gabayan mo po ang bawat hakbang namin sa aming pag-araw-araw ng buhay. Likas ang aming pagtitiwala sa iyo, sapagkat alam namin ang iyong plano ay mabuti at ganap. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay, sa bawat taong pinagkaloob mo sa aming mga kapatiran na nagdiriwang kaarawan sa linggo ito. Salamat po sa mga sandaling puno ng ligaya, sa mga aral, sa hirap at tagumpay, at sa mga taong nagkapaligid sa kanila na nagbibigay ng pagmamahal at suporta.
Ganun din ang ating mga kapatiran na nagdiriwang ng pangalang anibersaryo. Pinagpapasalamat namin ang buong taon na puno ng iyong gabay, proteksyon at pagmamahal. Kami rin po ay lulapit sa inyo na may pananampalataya at pag-asa. Inaalay po namin sa iyo ang aming mga kapatid na kasalukuyang may sakit. Dalangin po namin ang galingan at kalakasan para sa kanila. At naway maibsan mo ang kanilang nararamdamang sakit at pagod. Panginoong Diyos, tinatalaga po namin sa iyo ang aming mga sarili, ang aming mga gawain, at lahat ng aming mga plano. Naway gabayan mo po kaming lahat sa bawat hakbang at patubayan mo po ang aming mga puso at isipan sa paggawa ng tama at makabuluhang bagay. Sa iyong pangalan, tinatalaga namin ang lahat sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. I know that when my Lord will come, I will be there. For if I walk the way with Him, or meet Him in the air, I know I believe and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed, and to live against that day. Salamat po, Ama, sa presensya at gabay sa aming pagsamba sa araw na ito. Ngayon po ay papadala mo kami sa aming araw-araw na buhay. Naway manatili sa amin ang iyong kapayapaan, gabay at pag-ibig sa lahat ng aming gagawin, upang maging ilaw at biyaya kami sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu ay sumasa inyo at mananatili sa inyo ngayon at magpakailanman. Amen.